Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa inyong pagmamahal, donasyon at kaloob sa Greg Durante Ministries. Kayo ba'y naniniwala na ito ay oras na ng Diyos sa iyo? Amen! Tingnan mo uli ang iyong katabi at sabihin mo, kanina parang lanta ka. Pero ngayon, namumukadkad ka na. Amen? Kaya laging tandaan po natin, when you worship God, the power of God will energize you. Amen? And will give you zealousness for Him. Amen? Ang katapat lamang po ng panghihina ay pagsamba. Praise God. Hallelujah. At alam ko po na nakahanda na kayo para yung nasa inyo ay dagdagan pa. At yung nag-aakalang meron siya pero ayaw ipagpatuloy ang pagsamba, mula doon sa kakaunting meron siya, aalisin sa kanya yon at ibibigay yon sa mga naririto ngayong gabi. Amen. Amen. Ang meron ay daragdagan pa at ang wala ay aalisin pa yung kaunting nasa kanya. Sabihin mo, salamat sa pagdaragdag ng Panginoon. Amen. Thank you for adding blessing to me, Lord. It's all grace. All grace. Lahat po ay biyaya. Pag sinabing puro biyaya, hindi mo po trinabaho yon dahil pag trinabaho mo, sweldo lang yon. Hello, sabihin mo sa iyong katabi, susweldohan ka pag nagtrabaho ka. Subalit kapag ikay tuloy-tuloy na nagtiwala, bubuhusan ka ng kakaibang pagpapala at ang pinakamagandang pagpapala ay ang presensya ng pagsama ng Diyos. Amen po ba? Kaya magiging kaiba ang iyong pananaw sa buhay sapagkat ikaw ay lalagyan ng Diyos ng kanyang isipan. If you have the mind of God, then your perspective of life will be changed mightily. Laging tandaan po natin na tayo ay nababakuran ng isang bakod na hindi mo nakikita. We are surrounded with walls that we do not see. Pero laging tatandaan po natin na kailangang mawasak yung mga pader na yon. Sa paligid, invisible walls that will contain you. At mapapansin mo po na hindi ka umusad-usad. Para bang lagi kang nasa dati. Ibig sabihin, hindi mo makita yung pader. Dahil nga hindi mo nakikita, hindi mo nalalaman, nababangga ka ron at plastado ka uli at parang ang pakiramdam mo, pagod ka na. Pag ang pagod po ay sa pagpapagal, physical exertion, itulog mo lang yan, ayos na. Pero pag ang pagod ay sa isipan, hindi ka makatulog sapagkat gising ang iyong diwa. Manalangin tayo. O Diyos aming Ama, ang iyo lamang Espiritu, ang umaakay sa amin patungo sa landas ng kapayapaan upang makarating kami sa buong katotohanan. At salamat dahil sa iyong Espiritu, isinisiwalat ang mangyayari sa hinaharap at ito ay natututunan ko bagamat bahagya, subalit tuloy-tuloy. Kaya't nagpapasalamat kami, maluwalhati ang banal at dakila mong pangalan sa pangalan ni Jesus. Laging tandaan mo po, when you walk by faith, your pathways will reach the destination that God assigned to you. Know your own words and discover your place in the universe. Kailangan alam mo po yung halaga mo at matuklasan mo ano ba ang lugar mo sa sangsinukob. You have a place in the universe.
You have a story to write. At laging tandaan mo na hindi lamang pera po ang pinag-uusapan. Higit sa lahat ay ang isipan ng Diyos. Laging iyong uunawain, we have to possess the mind of Jesus Christ. And what is the secret of the mind of Jesus Christ? Jesus Christ possess an unquestioning trust and faith in His Father. So si Jesucristo po ay merong pagtitiwala na hindi niya pinangangatwiranan at hindi niya ipinagtataka yung lahat ng nangyayari sa Kanya. Kaya kung matututo kang lumakad na hindi mo ririndi yung mga pabago-bagong nangyayari sa iyong buhay, laging tandaan natin, invisibly, we are surrounded with a supernatural entrenchment na inilagay ng Diyos para hindi ka magapi ng mga pagsubok. Kaya't kilalanin mo ang iyong sarili. Kilala mo ba ang iyong sarili at alam mo ba kung ano ang mga regalo, talentong nasa sa iyo? Hindi tayo binuhay para lamang ilibing. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi tayo binuhay para lamang ilibing. At kapag nagtagumpay ka sa takot sa kamatayan, wala ka ng katatakutan kundi Diyos. Sapagkat ang kamatayan ay pintuan ng pagpasok sa piling ng Diyos dahil walang makakasama sa presensya ng Diyos doon sa kalangitan na hindi espiritual. Kaya kailangang mawala ang physical para makapasok tayo sa presensya, sa piling ng Diyos. At bago tayo malibing dito sa lupa habang tayo nabubuhay, ay may kapangyarihan tayo na makasama ang Diyos. Araw-araw po yan. Kaya't magsasanay ka na marinig lagi ang tinig ng Diyos at iyong isagawa kapag daka kung ano man ang ipinagagawa sa iyo. At laging tatandaan mo ang pag-usisa. Kung ito ay sa Diyos, iyong laging gagamitin ang salita ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, you don't understand me because you don't know the Holy Scriptures and the power of God. Kaya ngayon pong sandaling ito, nais kong ipaunawa that you are powerful. Because all power has been given to Jesus Christ. And that power is inside you because Jesus Christ lives in your heart. Ang lahat po ng taong isinilang na muli, ang lahat pong na-born again sa Jesucristo ay nakatira sa kanyang puso. Sa Jesucristo ay nasa iyong puso. So Jesus Christ who received all power. That all power is inside you. You have the ability of Jesus Christ. And that ability will be exposed when you are faced with impossibilities. Because that ability breaks impossibilities. Basta kaya mo, ikaw yun. Pero pag hindi mo kaya, Diyos yun na iyong pinaniwalaan. Madali pong kumita ng 100,000. I'll tell you, madali pong kumita ng 100,000. Pero ang pagtanggap ng 100,000 na hindi mo trinabaho, yun ang tawag po do'y hiwaga at himala. Hello? At masasanay ka na maging masunurin sa Diyos. Para maging maalab, isang himala lamang. Sabihin mo sa Diyos, isang himala lang po. Isang himala lang, Panginoon. Sa Psalms 37:37, ito hindi mo makakalimutan dahil 2:37. Alam nyo ang 37? Sabi ng apo ko, Daddy, ano ang 37 o ano ang 8? So, itra-translate ko sa English 8. So, sa English po ito, 37. So, 2:37.
At alam kong marunong tayo at matatalinong lahat. Alam natin ang 10. Alam natin ang 20. Kaya yung paggamit ng TY, ano po, lagi kang magpasalamat sa Diyos. Dahil yun ay hanggang 90. Sabihin mo ang buhay mo ay hanggang 100. Lalampasan mo ang TY. Walang makapaniwala. Dahil ang naiisip agad ng isang tao, ayaw niya ng 100. Pero gusto niya ng 100,000, pero ayaw niya ng 100 taon. Pero laging tandaan mo po, as long as we are alive, let us desire to long live. Amen? To live long. Amen? To live long. Para magkaroon ka ng long-lived people of God. Kaya nga, napakaganda po ng ating Diyos. At napakasarap lumakad sa problema. Dahil ikaw ay nagkakaroon ng pagkakataong lumuhod. Dahil pag maliit na problema, laging nakataas lang ang kaliwa mong kamay. Inaanyayahan po namin kayong makinig sa aming mga radio program. Kung kayo po ay nasa inyong mga tahanan, nasa trapiko, naglalakbay, ito po'y makakatulong sa inyong pagpapalago at pagpapaunlad ng inyong spiritual na pananampalataya Lunes hanggang Biyernes sa DWAD 1098 kHz AM band sa ganap na alas 6:30 ng umaga at alas 10 ng gabi. Asahan po natin na sa ating pakinig, lalago at uunlad ang ating pananalig at pagsampalataya sa ating Panginoong Hesus. O ang aalisin mo yung takot. Jesus is Jehovah. You have the power to decree. Ikaw ba'y naniniwala ngayong gabi na walang pag-aalinlangan na ikay tatanggap ng kagalingan na bang uri ng sakit o karamdaman yan? Magalak, magpuri at luwalhati ng banal na pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito na po ang ating 2016 Faith Poster Declaration at maaari po kayong magkaroon ng kopya kung kayo po'y magkakaloob ng 1,000 piso o higit pa o po 1,000 pesos or more. Ang inyong partnership ay esensyal at mahalaga sa pagpapalaganap at pagpapatuloy na maihatid ang mabuting balita. Kayo po'y aming padadalhan ng kopya na ito at merong kasamang kalendaryo na kung saan markado ang bawat Biyernes na kung saan tayo po'y nagtitipon-tipon upang makaranas ng himala at biyaya ng ating Panginoon. Halika na't magmadali, tara na at ipadala ang kaloob na espesyal para sa taong 2016. Pag medyo malaki-laki ng konti ang problema, dalawa lang kamay. Pero pag imposible na, nakasubsob na. Hello? At gusto ng Diyos na ikaw at ako'y makitang nakasubsob. Amen po ba? Sapagkat laging tandaan natin, pag gumawa ang Diyos, tiyak ang kanyang, pag nagutos ang Diyos, tiyak ang kanyang pagsama sa sumunod. Kaya ang sabi po rito, mark the perfect man, and behold the upright, for the end of that man is peace. So atin pong unawain, tatakan mo, bigyan mo ng palatandaan ang isang taong ganap. Ang Tagalog po sa perfect ay ganap, o ang isa pa ay sakdal. So mark and then behold. Dalawa po ang gawain dito, at ang sabi rito, iyong tandaan, yung iyong katabi, tandaan mo yan, sakdal yan na tao. Hindi ka makapaniwala, yung katabi mo is a perfect man or woman. Ako naniniwala that you are perfect. Why? Because our holiness is not our own making. Our salvation is not our own doings. Our righteousness is not ours. It is all gifts from the Lord Jesus Christ. So our perfection is not in what we are doing. Our perfection is a gift
Kaya pag nakita mo ito, you will understand how worthy you are in the sight of God. Alam mo ba, natutuwa ang Diyos pag tayo nabigo? Because when we fail, that is the end of our trust in our abilities. Kailangan lumipat po tayo sa abilidad ng Diyos. Kailangan lumipat po tayo sa kalakasan ng Diyos. Mark the perfect man and behold the upright, for the end of that man is peace. Kapag ikaw po ay may problema sa pera, hindi ka po makakatulog, you will not experience peace. At kapag ikaw po ay may kirot sa katawan, hindi ka rin makakatulog. Balisa ka. At kapag ang sinuman sa iyong mahal sa buhay ay masama ang ugali sa iyo, hindi ka rin magkaroon ng kapayapaan. Gusto mo ng kapayapaan. Pero nais kong ipaunawa na ang magkakaroon ng kapayapaan ay ang bawat lalaki at babae na sakdal sa harapan ng Diyos dahil siya ay may palatandaan at tatak na siya ay sakdal sa paningin ng Diyos. Behold the upright, the perfect man and the upright. Nung araw po ang freezer ay horizontal. Tama po ba? Ang laki, pero ngayon upright freezer. Ano po yung ibig sabihin ng upright freezer? Nakatayo na. Kaya behold the upright. Kapag ikaw ay nakatayo na hindi ka natitinag kahit ano ang laki ng iyong problema at kahit gaano kalaki ang iyong krisis at ikay nakatayo pa rin at nakadadalo ka ng gawain, you are upright. Kaya behold the upright, for the end of that man is peace. So, ang mangyayari sa mga lalaki at babae na sakdal sa paningin ng Diyos at matuwid sa harapan ng Diyos, sila ay magkakaroon ng kapayapaan at hindi sila matitinag ng anumang pagsubok. Glory. Kaya nga kung ilalagay natin sa isang pangungusap ang sermon ngayong gabi, love will perfect everyone. Ang pag-ibig ang magpapasakdal sa bawat isa. Sapagkat tandaan mo, ikaw ay iniibig ng Diyos at hindi mahalaga kung ano ka. Ikaw iniibig ng Diyos at hindi mahalaga kung ano ang iyong mga kabiguan. Laging tandaan mo, ang nawala ay ibabalik ng Diyos kapag ikaw ay nagtiwala na maibabalik ito ng Diyos. Lagi pong doble ang ibabalik sa nawala at lagi pong mahigit sa kabiguan ang tagumpay na matatanggap, the perfect and the upright. Amen po ba? Kaya nga po may ilang bagay akong ibabahagi sa inyo. Sa Hebrews 12:2, looking unto Jesus, the author and perfecter, the finisher of our faith. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. So hindi mo dapat ikahiya na ikay nalugi. Hindi mo dapat ikahiya na ikay na-demote. Dahil si Joseph ay pampered child of Jacob. And yet, siya po ay napapunta na isang alipin. So mula sa magandang katayuan sa harapan ng kanyang ama, siya po ay naging alipin at naging siyang bilanggo. Kaya from slavery to prison to the palace. Hello? Si Moses po from the palace to the desert. Then back to the palace.
Kaya nais kong ipaunawa sa iyo na yung iyong mga dinaanang kabiguan, yan ay daan patungo sa pag-aangat at pagtataas sa iyo ng Diyos sa isang mahiwagang kaparaanan. At laging tandaan mo, kaya hindi mo natatanggap ang kahilingan mo sa Diyos at parang nakalimutan ka na ng Diyos, yun, pakiramdam mong parang nalimutan ka ng Diyos because God will never bother you to work with Him. Kaya maghintay ka lang dahil may ginagawa siya at pagdating ng takdang panahon, magugulat ka na lamang, wala ka kang ginawa, pero ikaw ay iniangat ng Diyos. Hallelujah! Glory! Kaya ang gagawin mo, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Na ano po ang ibig sabihin? Yung lahat ng nangyayari sa atin ay maganda sa paningin ng Diyos. Huwag mong ikalulungkot yung nadarama mo sa iyong katawan. Because there is only name that is above all names, and that name is Jesus. The name of Jesus is greater than Alzheimer. The name of Jesus is greater than diabetes. So those sickness are only a name. But the name of Jesus is above all names. Kailan mo mararanasan ang kapangyarihan ng pangalan ng Panginoong Hesukristo? Kapag ikay dumaraan sa mga pagsubok at krisis. Because in that place, miracles will happen. Kailangan mo ba ng himala? Kumpleto ka ng bahay, puno ang refrigerator mo ng pagkain, tapos may sasakyan ka, maganda ang hanap buhay mo, at kahit matraffic, agahan mo lang dahil may sasakyan ka, mararating mo ang iyong opisina. There is no big deal pag maganda ang takbo ng iyong buhay. But the big deal is when your bottom fell out. Kapag ang iyong tinatayuan ay nawasak, doon magsisimula ang paglalakbay sa mga himala. Kapag nawala na yung mga dati mong inaasahan, kung ikaw ay salesman or woman, napakadali. Tingnan mo lang yung mga kliyente mo at balikan mo siya, baka bibili uli. Even without praying to God before doing such. Pero ang i-advise ko sa inyo, trust God with an unquestioning faith. Pagtiwala ka lang sa Diyos dahil may magandang ginagawa ang Diyos sa iyo na hindi mo pa mauunawaan sa ngayon, pero ang tiyak na nauunawaan ko, ang Panginoong Hesukristo ang nag-o-orchestrate kung saan Kanya dadalhin. Kayo po ba'y naniniwala? Amen. At atin pong pansinin yung word na finish. Yun po'y pagtatapos. Have a strong start and have a very strong finish. At naalala ko ang isang gamit sa finish. Kapag ikay nagtayo ng gusali, yung sinasabing finishing, sa mga projects po, madali po ang pagbubuo. Pero doon po sa finishing part ng project, doon po mahirap, doon po mabusisi, dahil doon sisipatin ng mga consultant kung tama ang pagkalagay ng hollow block. Meron po silang panukat at meron silang ibabagsak na isang guide wire at titingnan, susukatin. Pag inilagay po yun sa isang mataas na lugar at inilagay yung hulog, makikita ko 1 inch dito, sa baba pala 4 inches. Aba, ay babakbak sa iyo yung iyong itinayong walls. Kaya mahirap po ang finishing. Maging sa isang babaeng nagdadalang tao, ang mahirap po ay pag humilab na. Alam niyo yan, mga babae. Pero sandali lang yung tiisin. Isang iri lang. Kaya kung ikaw ay nasa krisis, isang iri na lang. At sasabihin mo, isisilang ko na ang pangarap na inilagay ng Diyos sa aking puso. Pag nawala na yung iyong pagrereklamo at nawala na yung iyong buntong hininga, nasa Midway, Chicago Airport kaming mag-ama. At ang sabi ko, Diyos ko, para yatang walang nangyayari sa biyahe namin.
At naalala ko ang natutunan ko, ang sabi ron, do not sigh, huwag kang manghihinayang sa mga nangyayari. Nalalaman mo ba na ang buto ay hindi agad tumutubo? Hello? Kaya kung ikaw ay nasa harapanan ng pag-aalinlangan at pagdududa, ang sabi nung naalaala kong turo, try! At ang sabi dun sa acronym ng try, trust God. Hello? So try! Reach! And yield. Magtiwala ka sa Diyos. Amen? Abutin mo ang kamay ng Diyos. And then isuko mo ng buo ang iyong buhay sa Kanya. Katulad ng nangyari kay Jeff. Katulad ng nangyari sa kay Madi. So pansinin po natin, when you yield, then God will shield you because He is the author and finisher of faith. And then God will give you a weapon that you will wield to brandish against the enemy. Iyong iuulos yung sandata at ano ang sandata mo? Ang salita ng Diyos, ang pangako ng Diyos sa iyo, yun ang gagawin ng Diyos. So stand tall dun sa pangako ng Diyos sa iyo. Amen? At dun sa pangako ng Diyos, see a picture, an image. Dahil doon sa pangako ng Diyos, nandun ang isang larawan kung ano ang iyong pupuntahan. Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong pagmamahal, kaloob at donasyon sa Greg Durante Ministries. Para po sa pagpapatuloy ng programang ito, kailangan po namin ng inyong panalangin at pinansyal na suporta. Sa bawat kaloob ng inyong ipapadala, anuman ang halaga, bibigyan po namin kayo ng anointing oil bilang pasasalamat sa inyong pagtulong at pagsuporta sa Greg Durante Ministries. Kaya nga po, kailangan magkaroon tayo ng isang tutularan. First, we must have a perfect man to imitate. Hindi po ako, hindi rin yung nasa harap ko. Sino ang sakdal na lalaki na pwede nating tularan? Ano ang kanyang pangalan? Jesus. Hallelujah. Jesus Christ is the perfect person that we can emulate and imitate. Siya po ang ating hahangaan, siya po ang ating tutularan, at ano ang tutularan natin kay Hesus Kristo? The way He speak, as He spoke the word. His habit, ano ang kanyang habit? Wala, ang hilig lang po niya ay magpagaling ng may sakit. Ang hilig lamang ng Panginoong Hesus Kristo ay patayuin ang lumpo. Alisin ang pagkabingi ng isang bingi. At alam mo ba na yung kapangyarihan yon dahil sa Yesu Kristo'y nasa iyo, ay nasa iyo rin kung ikaw lamang ay hahakbang at kikilos at ang unang iyong gagawin ay sa iyong katawan. You have to apply the very life of Jesus in your life. Dahil sabi ng Panginoon, in the world you will suffer tribulation, but be cheerful and glad, for I have overcome the world, and you too shall overcome the world. There is a definite assurance na ikaw ay magtatagumpay sa iyong mga problema. Pero kailangan po na may paninindigan. Because you are a perfect person in the sight of God. In the sight of your peers, maaaring ikay pinagtatawanan. Dahil hindi pa dumarating yung kaganapan ng iyong sinimulan. Huwag ka pong aalis doon sa iyong sinimulan dahil dyan ka
pagpapalain at pagtatagumpayin at payayamanin ng Diyos. Kailangan matuto tayo, for all things work together for good to them that love the Lord. Be sure that you love the Lord. The evil that they meant, God turned it for a good testimony. Kaya nga, unawain mong mabuti, hindi ka nakakalimutan ng Diyos. Nakalimot tayo, but the wealth of Bashan will be given to you. The gold of Sheba will be given to you. Just continue on trusting and believing. Alam mo, maraming tao ang nagdarahop at pinanghihinaan ng loob. Kaya ikaw ay nilagay sa kahinaan ng loob para palakasin. Para ikaw ay magiging kalakas sa ibang nanghihina ang loob dahil ikay may karanasan sa himala ng Diyos. Nakatutuwa po na maunawaan mo na ikaw ay may malaking pag-asa. Amen? Ang Diyos po'y napakabuti talaga. Sabihin mo, ang Diyos ay napakabuti sa akin. So meron tayong tutularan na isang taong sakdal na buhay sa gitna ng makasalanang daigdig at hindi nagkasala. At ang pangalawa po, you must do everything to be like Him. It is a must. You must do everything to be like Jesus. And how shall you be like Jesus? So basahin mo ang Biblia. Ano ang ginawa niya nung siya ay tinutuligsa? Siya ba ay nanuligsa din? Ano ang ginawa niya nung tinutukso siya ng dyablo? Sinira niya yung panunukso sa pamamagitan ng salita ng Diyos. I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ, for it is the power of God unto salvation. Kaya sa bawat sitwasyon, laging pangalan ni Jesucristo ang kailangan natin. Please, be like Jesus. Sapagkat kapag ikaw po'y nabubuhay, napuspos ng Espiritu, pagdaan ng dilim, hindi ka po magdidilim. Ikaw ay kusang magliliwanag. Naalaala ko ang kakaibang mga gadgets sa Amerika na kapag dumilim na, kahit nasa Pilipinas yung mga may bahay kusang nagliliwanag yung kanilang mga ilawan. At kapag nagliwanag na, kusang namamatay. So ibig sabihin, ikaw katulad ng ilawang yon, sa liwanag, ikaw ay nandun pa rin ang kapangyarihang magliwanag sapagkat nasa iyo ang liwanag. At pag dumilim at ang mga kasama mo ay reklamo ng reklamo sa kanilang overtime, sa kanilang sweldo, ikaw ay hindi makikitulad sa kanilang pagkakatwiranan. Bakit? Dahil ang tiwala mo ay sa Diyos. Amen po ba? Hayaan mo lang, ang sabi nga ng isang aklat, if everyone is greedy for money, don't join them. Just stand still and wait. Hello? Yun po ay isang advice ng isang napakadalubhasa pagdating sa investment. At ang sabi niya, kailanman ay hindi ko naranasang malugi dahil hindi ako nakikipag-unahan. At ang sabi niyang pangalawa, kapag nakita mo na ang lahat ay ayaw nang mag-invest, manalangin ka sa Diyos at ilagay mo yung pera mo doon sa mga sasabihin niyang investment. At pagkatapos ng taghirap, ililitaw ka ng Diyos at ikaw ay pagyayamanin.
What is philanthropy? Philanthropy is friends of humanity. What is philanthropy? Ang philanthropy po, ang isang tao na may pera ay pupunta doon sa mga lugar na hindi pupuntahan ng mga investor. Hello? Yan po ang philanthropy. Kaya nga ikaw at ako ay pagpapalain ng Diyos dahil pupunta tayo sa mga lugar na hindi naririnig ang Ebanghelyo. Pupunta tayo sa lugar na walang potable drinking water sapagkat ikaw ay maraming yaman. Hello? So, ating unawain, imitate Jesus Christ. And what is the pursuit of Jesus Christ? That none should perish. I came not to be served, but to serve and to save all sinners. Kaya napakahalaga po na maunawaan mo kung paano ka magiging katulad ni Jesu Kristo. Kaya sabi ni Apostol Pablo, imitate me, Corinthians, as I imitate Jesus. So, ang ibig sabihin, ang buhay mo at ang buhay ko, pag tiningnan tayo ng mga kamag-anak natin, ang makikita nila ay ang buhay ni Jesu Kristo. At ang buhay ni Jesu Kristo, siya ay laging nagpapatawad. Ang buhay ni Jesu Kristo, lagi siyang dumadamay. Ang buhay ni Jesu Kristo, lagi siyang may awa at habag. At ang pangatlo, you must be perfected in love. Kailangan pong ikay pasakdalin sa pag-ibig. Sapagkat laging tandaan po natin, para mawala ang takot sa taghirap, para mawala ang takot na baka ikay mamatay dahil sumasakit ang iyong tagiliran, na baka ikaw. Sapagkat ang bawat tao po ay parang isang doktor na pag may naramdaman siyang kumikirot sa tagiliran, sasabihin niya ay appendicitis. Sasabihin niya ay baka kidney. Huwag ka pong magdoktor-doktoran. Hello? Sapagkat meron pong simptomas na magkakatulad. Kaya ang pinakamagandang magagawa, iutos mo sa mga nararamdaman mo na umalis sapagkat wala siyang bahagi sa iyong katawan. Command the symptoms to depart. Because by His stripes you were healed. Glory! Amen! So you must be perfected in love. Sa 1 John 4:18, kailangan mawala ang takot mo sa sakit, kailangan mawala ang takot mo sa mga taong tumatakot sa iyo at mapalitan ka ng katotohanan ito. There is no fear in love, but perfect love casteth out fear, because fear hath torment. He that feareth is not made perfect in love. How shall you be perfected? In love. And when are you imperfect? When you are afraid to die. You are imperfect. When you are afraid na baka mawalan ka ng hanap buhay, you are imperfect. Because you are afraid to lose your job. And I guarantee you, what you fear will come to you. So make sure that your fear is only the fear of the Lord. Because that is the beginning of wisdom. Take notes. It is only the beginning. Doon pa lang sa panimula, grabe na ang karunungan. Eh di pag nagpatuloy ka, mas malaking karunungan. Kaya magkakaroon ka ng invention na tatalo sa mga invention ngayon. And those who have an invented mind, sabi ni Abraham Lincoln sa Lincoln Memorial sa Springfield, ang sabi niya, those who have an inventive mind, they are keen observant. They reflect about their surrounding. Malalaman mo kung ano ang need of the time, need of the hour, need of the generation. Kaya nga kung atin pong uunawain, kapag ikaw ay nasa sakdal na pag-ibig ng Diyos, mawawala ang takot mo sa kamatayan because ang takot sa kamatayan ang nagdadala sa tao para magkaroon ng mga maling desisyon. Kailan ka nagplano na pag namatay ka, ito ang iiwan mo sa panganay mo at ito sa bunso. Huwag kang magpaplano ng iyong kamatayan, magplano ka ng buhay.
Hello? Magplano ka ng buhay dahil kapag nagplano ka sa buhay, mamatay ka man, apo mo ay hindi maghihirap sa ibabaw ng lupa. Bakit? Dahil iniwan mo. A good man leaveth an inheritance, and the inheritance that we are going to leave is the wisdom of Jesus Christ. If they see the strength of God in my life and the life of my wife, then they will receive the power, the ability of God. Because there is a living testimony of one who trusts the Lord with unquestioning mind. Kaya nga unawain mong mabuti. Kaya ang simbahan nasa ibabaw ng lupa upang sirain ang mga pandaraya ng dyablo. Kaya huwag kang padadaya, manindigan ka at humakbang ka na ikay nasa ibabaw ng lupa for a purpose, and the purpose is for you to attend to the need of the poor, to the need of the needy, and to the need of the hungry soul. Yan po ang layunin kung bakit ikay buhay. Hindi para kumita ng bahay, ng pera para magkabahay. Hindi para magkaroon ng maraming pera para magkaroon ng magandang sasakyan. Yun po ay mga bonus na lang ng Diyos. Kung tama ang iyong ginagawa, daragdagan ka ng gold starex. Amen? Kung tama ang iyong ginagawa, daragdagan ka ng malaking bahay sa isang mamahaling subdivision. Oh, purihin ang Diyos. Ang sabi nga ni President Obama sa press release kaninang madaling araw, if you do rights, you will attain to mighty greatness. Kung ikaw ay gagawa ng tama, and my decision is to go to Syria and command the armed forces of the United States of America to do a military action because humanity is involved. So what is philanthropy? You are a friend of humanity. Kaya nga unawain mong mabuti, hindi ka magkukulang at hindi ka magdarahop. If you attend to the purpose of why God has created you, to attend to the need of others. Tagpuin ang pangangailangan ng iba at ikaw ay sasamahan ng Diyos. There is no fear in love. Huwag kang maaasa sa pension. Hello? Sapagkat tingnan mo po, pag 20 milyon na yung pepensyonan, hello, tapos ang workforce ay 3 milyon lang, may pagpapatuloy kaya ng pension agency ng gobyerno yung pension ng mga tao? Palagay ko po hindi. Kaya kung ikay naghahanda ay sa pagpapala ng Diyos araw at gabi, tandaan mo po ito, makakalimutan mo na ikaw pala ay retirado na. Hello? There is no fear in love, but perfect love casteth out fear. Cast it out. Inaalis yung takot sa ating isipan, inaalis yung takot sa ating puso. At kapag ang takot ay nasa isang tao, you will be tormented by that fear. Hello? Dahil ang isang taong hindi nabubuhay sa pag-ibig ng Panginoon, alam mo bang iniibig ka ng Diyos at ikaw ay nasa kamay niya ang pangalan at ikaw ay minamatyagan niya 24 oras, lalo na pagtulog tayo? So there is no fear in love. And the perfect love is the property of Jesus Christ. So if you believe that perfect love, it will cast out fear from your heart and from your mind. And you will not be tormented by anything. Why? Because fear hath torment. Ang takot ay merong nakapapagod na bagay sa iyong isipan, at kapag ikaw ay stress na stress sa iyong isipan, sasakit ang iyong batok, sasakit ang iyong gulugod, at sasabihin mo, nako, ganito yung lolo ko. Kaya ikaw ay lolokohin ng kaaway. Hello? Ikaw po'y mabuhay sa pag-ibig ng Panginoong Hesukristo.
So you must be perfected in love. And fourthly, you must live in a home full of love. Kailangan yung bahay mo po, ang iyong mga anak at apo ay giliw na giliw dun sa iyong bahay. Dahil ang bahay mo ay puspos ng pag-ibig, ang mag-asawa ay laging nagtititigan, at tuwing umaga ay nagkikis sa isa't isa. Hello? Kailangang sasabihin mo sa iyong asawa, I love you. Kahit hindi totoo yan, magiging totoo yan pag paulit-ulit mo sinasabi. Amen? Hallelujah! Nakukuha niyo? Sabihin mo, I love you. Nakukuha niyo? Huwag kang magsasawa ng kasasabi, I love you. Because, alisin mo na yung because, I love you in spite of. Nakukuha niyo? Oh, purihin ang Panginoon. You must live in a home full of love. And who will make love? You. And what is that kind of love that will flow to your house? The perfect love of Jesus Christ, because you will always believe na kahit mabigo ka, I am still loved by the Father. Laging paniniwalaan mo kahit sa kabiguan mo, kahit sa pagkalugi mo, kahit na nawala yung mga bagay na gustong-gusto mo, laging alalahanin mo, may ipapalit na maganda at bago ang Diyos sa nawala. At laging tandaan mo, if you can give away things that you love dearly, then God will replace something new that He loved so dearly to give to you many times and many years ago. Kaya hindi niya maibigay because you love so much your old car. Gusto na ng Diyos ang brand new. Hallelujah. You love your own place, but God want to bring you to a good subdivision and community. Kadalasan, we have a popular belief. Ang sabi ng lolo ko, kung saan daw kami lumaki, doon lang kami. Huwag mo pong tatayuan yun dahil ang tawag doon ay tradisyon. Sabihin mo, Panginoon, saan mo ba ibig na ako ay manirahan? Remember this, that together with God, we are only a stranger on the face of the earth. And like our forefathers, we are all sojourners, all travelers. We are traveling to heaven. Amen po ba? So, you must live in a home full of love. Kaya kayong mag-asawa, magtitigan araw at gabi at magbulungan. Alam mo, kung hindi sa iyo, hindi ako matututong umibig. Amen? Purihin ng Panginoon. Hindi, totoo po ito. Ginagawa po namin mag-asawa ito, unahan kami sa pagsasabing, I love you. Amen? Dahil pag ikaw ay nagsanay sa pagsasabing I love you, ulitin kong muli, kung hindi mo patutuo yun sa iyong bibig, magiging totoo yan pag pinaulit-ulit mo. Ang isang inuulit-ulit, nagiging totohanan na pagdating ng araw. Tingnan mo po yung mga pupunta ng Amerika po para po sa isang kasal. Para lang makakuha ng green card. Ngayon po, iba na. Papanoorin kayong nagyayapusan at naghahalikan kung totoo nga kayong mag-asawa. Ganun po ngayon ang batas ngayon sa Amerika. Hindi pwedeng sabihin na kami mag-asawa. Hindi. May representative na ipadadala kung talaga nga kayong mag-asawa. Kaya nga kung talagang mag-asawa kayo, magyapusan kayo, maghalikan kayo, malinis sa harapan ng Diyos yung inyong pag-aakapan. Amen? Huwag kang mandidiri. Tingnan mo ang iyong katabi. Sabihin mo sa kanya, kahit amoy lupa ng asawa mo, akapin mo pa rin. Glory. So, iyong unawain na perfect love casts out all odor. Amen. Pag ikay lumakad sa sakdal na pag-ibig, mawawala yung amoy. Amen. Glory. Ang Diyos po ay napakabuti. And then fifthly, carry it and give to everyone. Dalhin mo ang pag-ibig na nabuo sa iyong bahay at ibigay mo sa mga taong walang umiibig. Amen. Kaya laging magdala ka ng candy para meron kang iaabot sa mga taong nag-iisip. At sabihin mo, ito, mag-candy ka muna at mararanasan mo. Yung bayaw ko ay may daladala laging isang supot na candy. At ilang citation award ang ibinigay sa kanya ng Mississippi University Medical Hospital. At dahil siya po, ang kanyang gawain ay manalangin at makinig ng Thou art worthy.
Tuwing umaga po yun. And he saved the hospital hundreds of $1,000 dun sa mga equipment na kanyang nare-repair. Hindi na pinare-repair sa labas, yan na ang nagre-repair dahil he always pray for wisdom. At ano po ang nangyari sa kanya? Kahit saan kami pumunta ron, pasok kami dun sa ICU ng mga bata, daan-daan po yung bed ng mga bata, at laging binabati, "Hi Larry, how are you today?" At hindi siya sasagot ng fine, sasabihin niya, "My brother-in-law." "Your brother-in-law, who are older between you?" "My brother-in-law." "Oh, you are kidding us." So, ang ibig sabihin na hindi sila maniwala na mas matanda ako sa kanya. At minsan naman, ang sabi ng aking kapatid, "Here is your lolo from the Philippines." At sabi naman nung apo ko sa pamangkin, "He doesn't look like a lolo." Siguro mukha akong lelong. So nais kong ipaunawa sa inyo, carry on Jesus Christ and your face will show the goodness of the Lord. Kaya tingnan mo ang iyong katabi, mabigat ang dalahin ng ilan sa atin, pero laging tandaan mo, bubuhatin ng Diyos. Cast all your cares upon Him, for He careth for you. Cast all your burden upon Him, and He will sustain you. Kung nawala man ang iyong cellphone, papalitan niya ng Diyos. Amen? Huwag lang mawawala ay ang tiwala mo sa Diyos, sapagkat madaling magtustos ang Diyos sa may tiwala at pananampalataya. So mark the perfect man and believe that you are a perfect person. Sabihin mo sa iyong katabi, you are a perfect woman. You are a perfect man. At sabihin mo, you are a perfect messenger. Let us pray. Hallelujah. O Diyos na dakila amang makapangyarihan, Ikaw po ang siyang nagbibigay ng kalakasan at karunungan. Tinatangkilik po namin ito at Ikaw ay maluwalhati at maparangalan. In Jesus' name, and everyone shout Amen. Isang pinagpalang araw sa lahat ng sumusubaybay sa palatuntunang ito. Malugod po namin kayong inaanyayahan sa ating Friday Night Revival Service na magaganap sa July 1, July 8, July 15, July 22, at July 29. Sa ganap na alas 6:30 ng gabi sa Biyaya ng Diyos Christian Fellowship, 2nd floor, Medical Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. Magsama po kayo ng inyong mga kaibigan, kamag-anak, o malapit po sa inyo na naghahangad ng himala at pagkilos ng ating Panginoon. Sa bawat pagtitipon ay kagilagilas at kamangha-mangha ang ipinapakita ng ating Panginoon. Halina, tara na at patuloy nating maranasan ang kapuspusan ng Banal na Espiritu na kay Jesus laging may himala at sa Diyos walang imposible. Malugod po namin kayong inaanyayahan sa aming mga Sunday worship services at kung kayo po'y malapit sa aming lugar, welcome po kayo na makasamba at makapagpuri sa ating Panginoon. Para po sa Metro Manila, ang Biyaya ng Diyos Christian Fellowship ay matatagpuan sa 2nd floor, Medical Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, sa pangunguna ni Bishop Greg Durante. At sa Alabang, sa pangunguna ni Pastor Dexter Durante, sa 3rd floor, CRM Building, National Highway, Muntinlupa City. Sa Quezon City, sa pangunguna ni Pastor Lino Buyok, number 89 Fairlane Street, Fairview, Quezon City. At sa kabilang dako naman ng Quezon City, sa pangunguna ni Pastora Susan Porras, sa 4th floor, MSK Building, Visayas Avenue, Tandang Sora, Quezon City. At sa gawin naman po ng Laguna, nandiyan po si Pastor Kenneth Andrew Durante sa 3rd floor, Morales Mall, Binyan, Laguna. Sa Morong Rizal, sa pangunguna ni Pastor Rodel Pantaleon, sa 586 J. Pascual Street, Morong Rizal. Sa Antipolo City, sa pangunguna ni Pastor Dexter Durante, sa Barangay San Luis C. Lawis Extension, Antipolo City. Sa gawin naman ng Cavite, nandiyan po si Pastora Aida de Guzman sa Munting Pariiso, Ibayo Estasyon, Naik, Cavite. Sa Quezon Province, sa atin pong Prayer Mountain, sa Barangay Kamaysa, Bukal ng Buhay, Tayabas, Quezon, sa pangunguna ni Sister Jennifer Gonzales.
sa Nueva Ecija sa pangunguna ni Pastor Enrique Cruz sa number 028 Zone 4, Barangay Portal Rizal, Nueva Ecija. Sa kabilang dako ng Nueva Ecija sa pangunguna ni Pastor Ruperto Rillo sa Barangay Kabukbukan, Nueva Ecija. Sa Batangas, nandiyan po si Pastor Edgar Rillo sa F. Alex Street, Barangay 6, Nasugbu, Batangas. Sa Bicol Region, sa pangunguna ni Pastor Artem Landong sa 2nd floor, Landong Building, 091 Corraldo Street, Zone 3, Tres Reyes, Bato, Camarines Sur. At sa mga nabanggit na simbahan, kayo po ay malayang makakasamba, makakapagpuri at malayang makakaranas ng himala at katapatan, kabutihan at kapangyarihan ng ating Panginoon. Halina sa darating na linggo, magkita-kita tayo at wag po kayong pupunta na mag-isa. Magsama po kayo ng inyong mga kaibigan, kabarangay, kapitbahay at mga mahal sa buhay at patuloy nating ideklara na si Jesus ay Diyos at siya ay nagahari sa lahat ng may pananalig.